Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang asawa ni Paul Castelvi, ang isa sa 4 na Pilipinong nasawi sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Naisilang na rin niya ang kanilang anak na halos 1 dekadang pinagdasal ni Paul pero hindi na niya nasilayan. Live mula sa Tel Aviv sa Israel, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid Exclusive. Rainiel, kumusta ang nabalong asawa ni Castelvi? Julius, tila nasa isang bangungot pa rin nga itong asawa ni Paul Castelvi na nakabase rin dito sa Israel. Malaking panghahinayang kasi para sa kanya na hindi man lang nakita ng mister ang anak at maagang naulila ang kanilang uniko iho. Tagal-tagal namin ginusto magkaanak. Tapos konti na lang. Ilang weeks na lang makikita nila yung anak namin eh. Ang dami niyang plano. Hirap tanggapin at marami pa ring tanong si Jovel sa pagkamatay ng kanyang mister na si Paul Castelvi. Si Paul ang isa sa 4 na Pinoy na nasawi dahil sa bakbakan ng Israel at Hamas nitong October 7. Sa kasagsagan ng giyera nitong Oktubre, 8 buwang buntis si Jovel. 3 linggo bago siya manganak, napatay si Paul ng lusubi ng Hamas ang tinutuluyan nito sa Biri, isang kibbutz o komunidad malapit sa Gaza Strip. Dahil sa pangyayari, mistulang nabubuhay umano sa masamang panaginip si Jovel. Nanganak si Jovel nitong November 3. Katulad ni Paul, caregiver din siya at 5 taon din silang nagsama ng kanyang asawa sa Israel. Alam mo yung nasanay kang kasama yung asawa mo ng 10 years. Tapos dito lang kami nagkasama sa Israel na halos 5 years. Nag-e-enjoy pa lang kami sa mga plano namin. Tapos sabi niya sa akin na kahit hindi kami magkaanak kasi nga may problema ako sa thyroid ko, may PCOS ako. Ang plano niya, mag-travel na lang po kami dito sa Israel o kahit sa ibang bansa. Tapos po, ang plano namin, pag walang baby, pag-aaralin na lang po namin yung mga pamangkin namin. December 22, nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Jovel at ang anak na si Baby JP. Kasama nilang iuwi ang abo ni Paul. Pag umuwi po kami sa this December, diretso po siya ng San Fernando. Yun po yung napag-usapan namin ng biyanan ko na sa San Fernando po ibuburol ng 4 to 5 days and then po after po nun iuwi sa amin sa Kabanatuan, ibuburol din po doon and then ililibing po doon. Pebrero sa susunod na taon ay babalik si Jovel sa Israel. May iwan muna umano ang kanilang anak sa pangangalaga ng kanyang biyanan. Siniguro naman ng Philippine Embassy rito sa Tel Aviv na mabibigyan ng tulong ang mga naulila ng mga Pilipinong nasawi sa giyera kasama na si Paul. Meron silang matatanggap na mas malaki pa, no? Na yun ang para lifetime din na tulong para sa pamilya nung naiwan, no? Actually, ang maganda nga sa kanila sa Israel, hindi na sila nagdi-distinguish kung Israeli ka or non-Israeli, no? Basta ang ano doon, ang unang-una na punto ay ikaw ay naging biktima dito sa Israel. Sa Pilipinas naman, nilalatag na rin ng OWA ang pangkabuhayan at scholarship grant para sa kaanak ng 4 na Pilipinong namatay sa giyera sa Israel. Samantala, isa pang Pilipina mula Gaza ang nakabalik na sa Pilipinas kahapon. Sa 137 na Pinoy sa Gaza, 17 na lang ang naiwan at 3 ang naghihintay pa rin sa Rafah border upang makatawid sa Egypt. Isang Pilipinong madre naman ang nagdesisyon na hindi talaga lalabas ng Gaza dahil inaalagaan ang mga naulilang bata dahil sa giyera. Julius, ngayon ay tahimik yung airspace dito sa Tel Aviv. Pero kung susundan natin yung rocket trend sa nakalipas na 1 linggo, ay noong isang araw nga ay nagpaulan na itong mula sa Gaza Strip. So inaasahan na ngayong hapon hanggang mamayang gabi ay magkakaroon na naman ng rocket attack dito sa Tel Aviv. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.